Pastor Roy Moraleta. Maraming po salamat, Pastor Guido. Kababayan po kami yung si Pastor ninyo ay yung roots pala niya ay sa Abuyo. Praise God that at pastor ako sa bayan na yun at meron ako member na ilikot siguro relative niya. Amen. At good morning po. Ako po si Pastor Roy Moraleta, kasama po ang aking may bahay, si Nancy, at yung aking anak, si Joanna. Actually, we came from, babalik lang po namin ng Mandalay sa Myanmar. Pagkatapos po ng conference ay diretso na po kami doon at inaasahan po namin makakuha kami ng missionary visa kasi meron pwede kaibigan ng mga pastor doon. Although hindi sa ating fellowship, they are from the Assemblies of God. And they were willing to help us. At napag-alaman po namin na mahirap talaga kasi walang missionary visa ngayon doon. Dahil yung kanilang form of government ay military junta. Katatapos lamang po ng kudita in 2021 or 2022. Kaya nga bumalik dito si Pastor Ricky Paranillo dahil sa pangyayari yun. At sa biyaya ng Panginoon, kami po ay napangakuan ng visa sa pamamagitan ng missionary. Meron po kaming nakilala na missionary din doon, Korean couple, meron po silang paaralan doon. At ito rin po ang nagbigay ng visa kay Pastor Ricky way back in 2021. At siya po ay hinipo ng Diyos at silang mag-asawa, si Sister Rachel, nakausap po namin silang dalawa, Sister Nancy, at sila po yung nagpasya ng bigyan ng Amen. So, pagkiman ng Panginoon, ating pumingin na patuloy habang pinoproseso kasi in the meantime, nagsabit muna sila nung sa returns nila at saka yung mga pangalan namin para by mid of July or mabigyan na kami ng invitation at luluwas na kami ng Myanmar. Isama niyo po sa panalangin ang bansang ito sapagkat sarado po ang bansang ito. 99, if not 100%, sila po ay Buddhist. Doon mismo sa syudad namin pong pagmiministeryuhan, this is a city of 1.5 million people, just like Metro Manila, pero napakalaki ng Metro Manila. Yung Mandalay, ito ay sentro ng Budismo. So, hindi pa nila naririnig si Jesus. Sa atin dito, hindi lang isang beses, dalawang beses, tatlong beses. Even tayo ay nababahagi ng biyaya ng Diyos para tayo makapanumbalik sa kanila doon. Hindi minsan. Dahil ngayon, lalo na ngayon, wala po mga missionary doon. Dahil si Alisa ng mga American missionaries, pati na rin po yung mga Filipino missionaries, uli ng Panginoon, ako at si Pastor Mike from Santo Rosa, Lacona. Kami po ay nanggaling doon last Sunday. We had a revival from Saturday hanggang Sunday. At sila rin po ay pupunta doon. Doon naman sila sa Yangon. Ito po ay pinaka parang Metro Manila dito sa Pilipinas. Amen. So, yun po aking ulat. Hallelujah sa Myanmar. At ako naman po, amen, ay nagpastor sa Tolosa for almost 10 years. At ngayon po, dahil ngayon kami nagpasya, na kami ay mag-mission, yung pastor doon po ay ang aking anak. Amen. Sa 24 years old, amen, at sila na po ang umahawak ng ministry. Meron kaming isang mission doon sa Mayorga, yung Kalatik Bayan. Hallelujah, patuloy po dito kami isama sa mga panalangin. Ngayong umaga, diretso na po tayo. Hallelujah, kung meron po kayong mga Biblia, sa Psalm chapter 71, beginning verse 20 hanggang verse 21, dito po, kukunin natin po ang ating pag-usapan ngayong umaga. I understand that today is Father's Day, araw po ng mga tatay. At pilipin po natin, maisingit po natin, hallelujah, ang kahalagahan po ng pagiging tatay ngayong umaga sapagkat kaysa rin po akong tatay, meron po akong 5 anak, at meron na po akong isang ako. Amen. Hallelujah. Psalm chapter 71,
verses 20 hanggang verse 21. Babasahin ko po sa New International Version. Ito po ang pagkasabi ng sa wikang English. Though you have made me see troubles, many and bitter, you will restore my life again. From the depths of the earth, you will again bring me up. You will increase my honor and comfort me once more. Meron bang wikang Pilipino dyan? Ay, wala. Pero pasakin niyo talaga sa mga Pilipino po ninyo. Sumandali tayong manalangin na magbanal. Maraming salamat po sa pagdako po ninyo sa lugar na ito sa aming dakilang Diyos. Lord, I ask your blessing, your favor, and your grace, Panginoon, sa aming kalagitnaan. Kayo na po ang mangusap sa aming mga puso. Hayaan po ninyo, Panginoon, na pagmagulay po namin ng maayos ang iyong mga salita. Kausapin po ninyo kami ngayong umaga, and you would have your dominion over this place, O God. Ikaw na rin po, Panginoon, magdikta po, Panginoon, sa aking isipan, maging ang aking mga labi dakilang Diyos, gamitin po ninyo sa pagpapala at pagpapalakas ng iyong mga anak ngayong umaga. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa isa pong bahay doon sa Scotland, meron pong isang mansion doon. Na ngayon ay isa ng sikat na tahanan kung saan meron po sila mga display na mga obra, na mga magagandang paintings. Ngunit aksidente po ang magiging sikat ng tahanan na ito. Nangyari lamang po ito noong isang araw ay natapunan po ng isang soda o isang coke. Pagpalagay po natin, ang dingding. At ito po ay naging isang pangit na bakat doon sa dingding. Hindi nila matanggal yung bakat na ito, yung mancha na ito. Tulad ba ng mga nanay, naglalaba kayo, di ba? So, mahirap tanggalin yung mancha, di ba? Kailangan mo pa ng isang puting sunros. Ang iba, yung nanay ko, ilalagyan pa yan ng limonsito. Dito. Kalamansi. Kala matanggal at binibilag pa sa araw. Hindi po nila matanggal yung bakat sa dingding. Nung isang araw, ay naging bisita po nila ang isang sikat na gumuguhit. Ang kanyang pangalan ay si Lord Landseer. Siya po ay naging bisita sa tahanan na ito. At nagpasya yung pamilya na umalis muna. At siya hindi na sumamat at paiwan lamang siya. Kapagkat siya po ay isang sikat na pintor, ang ginawa niya habang nakita niya yung dingding na ito, kumuha siya ng charcoal at siya po'y gumuhit mula doon sa bakat na yun. Pagkalipas po ng ilang oras at pagbalik po ng pamilya, namangha po sila. Sapagkat yung dingding na yun, na mayroong maruming bakat o mancha, ay naging isang napakagandang obra. Isang napakagandang painting ng waterfalls na mayroong mga kahoy, mayroong tubig na umaagos at mga bato doon sa paligid. Ito po yung rendering ng AI. Pero hindi ito yung totoong painting, ito pinarender ko po. Ganito ang naging forma. May nasa picture naman kasi. Ito po ngayon, kung pupunta kayo sa bahay ng mansyon na yon sa Scotland, ito yung bakat. At dito po nagsimulang gumuhit si Lord Landseer. Pagkatapos po ng ilang oras, ito na po yung nilabasan ng kanyang buti. Hindi mo na makita yung pangit na bakat. I would like to share the sermon on restoration. Sapagkat po ang Diyos ay nagpapanumbalik ng mga sirang buhay. Amen. Siya po ang nag-aalis ng mga pangit na bakat. Amen. Na bunga ng mga maling pagpapasya. Bunga ng mga pagkabagsak. Bunga ng mga kasalanan na ginawa ng tao. Yung pangit na pagkakamali ay pwedeng maging isang napakagandang obra. Ito po ang ginagawa ng Diyos sa ating mga buhay. Sabi ko nga kanina, habang tayo po ay umaawit, damang-dama po ang ginagawa ng Diyos. Siguro, even kung hindi man lahat karamihan sa atin dito,
is on the process already of restoration. Mayroon po tayong mga nagawang pagkakamali sa ating buhay. Ang karamihan doon, kung hindi man lahat, yung mga pagkakamaling ayaw na nating balikan. Ayaw na nating isipin. Pagkat napakulungkot ang mga naging bunga ng mga iyon. Alam niyo po ba, ang Diyos ay nag-aayos ng mga buhay? Yung mga pangit na yon na mga mansa na kumakapit sa buhay natin ay pwedeng isang napakagandang obra. Gagawin niyan isang napakagandang obra, isang pangit na pagkakamali. He takes what looks ruined and makes it into an art. Ay ang pamagat po ng ating pangaral, a sketch by God. Una, pansinin po natin the stains of failure. Yung bakat, yung mansa, yung iniiwan na mansa ng pagkakamali ng ating mga pasya, ng ating mga pagkakasala. At sabi, failures leave marks. Ito'y nag-iiwan ng malungkot, minsan masakit na mga alaala sa ating mga buhay. Nag-iiwan ito ng bakat sa alaala. Hindi mo malimutan. Inuusig ka nito. Minsan, sama ng loob at hinanakit. Lalo-lalo na, amen, yung mga taong sila yung naging dahilan sa iyong pagkabagsak o kaya naman ay ikaw ang naging dahilan sa kanilang kaguluhan sa kanilang buhay. Ito'y nag-iiwan ng sama ng loob. O kaya naman ika'y inuusig. Amen, ang iyong konsensya, hindi ka makatulog. Kaya ninanakaw yung kapayapaan. Alam niyo, yung tahanan, supposedly, it should be a place of rest. Amen. Dapat ang ating mga anak, amen, hindi sila labas ng labas. Dapat sila ay nakapagpapahinga at nag-enjoy sa loob ng tahanan. It is a place of safety. Ngunit dahil sa mga pagkakamali, ito'y nawawala doon yung kapayapaan. Yung mga nakatira doon, hindi mapalagay, hindi makatulog, hindi makapagpahinga, napupuno ng pag-aalala. Minsan, nagkakaroon pa ng depression. Di ba? Ang nagiging extreme na result, amen, sa mga ganitong pagkabagsak at pagkakamali, ang iba talaga ay hindi na nakapag-move on sa kanilang buhay. Ang iba nagkakaroon ng mental health issues. Alam nyo, doon sa Japan, mayroong tinatawag na hikikomori phenomenon. Hikikomori phenomenon. Ito po yung mga tao na kung saan nagpapasya na lang magpakalayo sa mga pagkakamali ng kanilang buhay, sa mga paligpasya, sa pagkabasak, halimbawa ng kanilang karera, o kaya naman ay nagka-problema sa utang, sa pananalapi, they will decide to withdraw and isolate themselves from their families, or from friends, or from people that knows them. Lumalayo sila. Ito'y sumikat na phenomenon sa Japan. Ang iba nga ay nagpapakamatay. Hindi nila matanggap ang kanilang pagkakamali. They withdraw from society and remain isolated at home for months, even for years. Lalo-lalo na pagka nagkaroon ng failure sa family. You know, malungkot ang nangyayari pagka nagkakamali at hindi nagkakaayos sa mga mag-aasawa. Meron pa mga couples dito. Apektado pati hindi lamang kayong mag-asawa, pati ang iyong mga anak. Di ba? Yung mga wala namang kinalaman sa inyong pag-aaway, sila yung naapektuhan.
Meron po akong membro doon sa Tolosa. Siya po'y pumanaw na, kanyang pangalan ay si Brad Peck. Siya po'y pumasok sa church, meron siyang wheelchair, hindi na siya makalakad. Pero siyempre, amen, bukas yung church natin para sa mga ganitong tao. Siya po'y tumagal doon na hanggang siya'y namatay. Naikwento niya yung kanyang buhay sa akin. Napakalungkot pala yung pangyayari sa kanya. Siya po'y isang kontratista. He is an accomplished engineer. At siya po'y nagkaroon ng mga project. Ano pa siya nakapagpatayo ng bahay na yung kanyang mga anak ng kondo dito sa Metro Manila. Hallelujah! At meron siya mga project. Ngunit dahil sa pagkakamali ng pasya at sa moralidad, iniwan niya yung kanyang asawa, siya na bilang bahay. Hindi na bilang bahay. Hindi na bilang bahay. Iniwan niya yung kanyang mga anak, bagamat sila ay pinaaral niya at binigyan ng provision sa kanilang pangailangan, sila'y nagkawatak-watak. To the point na sila nakapag-asawa ng iba, nakapag-anak din ng nagkaroon ng bagong pamilya, hanggang siya ay na-stroke. At siya ay nasa wheelchair na. Na-born again siya doon sa Leyte. Nakilala niya ang Panginoon na isang makabawi sa pangyayari na isang humingi ng tawad sa kanyang mga anak. Kaya siya nagpasya pumunta sa Manila. Kuha siya ng helper. Sakay sa aeroplano pagdating niya dito sa Manila, habang pinutulak siya ng kanyang katulong na helper. At pumunta siya sa kondo ng kanyang pamilya. Alam niyo, ang nakalulungkot ng kwento, hindi man siya pinapasok doon sa gate ng kanilang bahay. Hindi siya mapatawad ng kanyang mga anak sa kanyang pagkakakal. Namatay siyang nag-iisa. Pagtutol sa kanyang bagong pamilya. You see, failure in marriage leads to broken homes and hurting families. Nag-iiwan ito ng sama ng loob. Tuturin ito sa mga magulang. Sino mga nanay dito? Amen. Mga tatay, happy Father's Day. Pag nagkulang tayo sa pagpapalaki sa ating mga anak, lalaki yung ating mga anak na may problema sa karakter. Hindi mo na mauutusan yan. Minsan mga anak, mga unstable emotionally. O kaya naman walang takot, walang galang sa Diyos. Eh paano kasi hindi mo dinadala sa Diyos? O kaya na hindi mo walang naturuan patungkol sa Panginoong Jesus. Di ba yung mga tatay, huwag kayo maniligan dito. Sabihin ko yan. Pero binubusan mo, bilang ako na lang sila. Pero niya sa akin, lumagay ko ng ganong klaseng environment. Sabi ng aking ama, huwag kang mag-inom. Kayo mag-inom. Huwag kayong maninigarilyo. Eh, tuwing Sunday, sa tuwing nag-inom. Imbis na pupunta sa church, nag-inom. Ito po ay nagre-resulta ng mga undisciplined, disrespectful children pagka nagkamalit nagkulang po tayo sa pagpapalaki ng ating mga anak. Eh, napakaganda, amen, na katulad ng ganitong gawain, amen, kung ikaw ay born again, nadalhin mo yung mga anak mo dito sa church. Turuan mo silang kumilala, amen, sa Panginoong Jesus. This is also true, amen, in government. Kaya nagkakaroon tayo ngayon ng problema hanggang ngayon. Gapos pa rin tayo sa hirap. Hindi pa rin tayo makaahon sa problema ng poverty. Why? Because our leaders in the government are failing in their responsibility to lead properly this nation, this country. Lagi silang pumapal. Ha? Inasikaso lang palagi nila yung mga maleta. Hindi na sila nag-iisip ng mga maayos na programa. Puro na lang maleta. Pagbukas mo ng Facebook, puro maleta. Lagi usapin nila, failure in government, failure in education. Napakaganda, may mga programa actually ang gobyerno na maganda, katulad ng 4Ps.
Sabi nga ng World Bank, pagka inayos ng gobyerno ng Pilipinas, ang programang ito, nagkaroon pa sila ng mga reforma para mapabuti ang programang ito. They have forecasted that in 2040, magiging middle class country na yung Philippines. Hindi na tayo lower middle, kasi nasa lower middle class tayo eh. Hindi pa tayo ganun kaangat. Ano pa lang, parang isang failure lang yung balik ka na naman sa kapumrehan. Kaya, pagka nagkulang po tayo sa area in education, ang cycle of poverty, pabalik-balik yan. Hallelujah. Totoo rin yan dito sa church. This is true in ministry. Ikaw ay ginagamit ng Diyos. Ikaw ay isang disciple, or maybe you are a pastor and you want to serve God as a minister. Amen. Pagka nagkamali ka doon, apektado yung church, apektado yung mga converts, pati yung community, hindi na sila gagalang sa church. Kaya ngayon, nagsisialisan na yung mga members sa GIN. Meron ako na kausap, may berata na dyan. Sabi ko, sa house ka naman. Pag okay mga pasyon namin doon, hindi engage sa politika. Amen. Panalangin natin yung GIN. Yes. Mag-repent sila. Hallelujah. Hindi naman natin sinisiraan sila. I'm talking about failures. Moral failures. Ito po ay sumisira ng karera. Sumisira, amen, kunting dishonesty lang. Halimbawa, ikaw isang manager sa isang company. Pinakialaman mo yung pera ng company at yan, pagka nalaman yan ng may-ari ng company, sigurado putbol ka. Yes. Ganun po ang malungkot na bunga ng mga pagkabagsak. Ito po ay nag-iiwan ng malalim na epekto. Hindi lang sisira sa iyo, ito rin ay sisira sa mga tao, wala namang kinalaman sa pagkakamali. Sometimes, ito'y nagiging permanent setback. There are times that destroys destinies. Minsan binabago yung takbo ng buhay mo sa isa lamang pagkakataon. May mga bagay, ang pangalawang bagay na nais kong dalhin, ito pong troubling consequence of failure. Tayo po ay titingin sa naging buhay ng isang lalaki ng Diyos. Ang kanyang pangalan ay si David. Siguro alam na po natin ito, amen. Kung ito'y naipangalan na rin ng inyong pastor patungkol sa lalaking si David, amen. Sabi ng Biblia, itong si David, he was called a man after God's own heart. Sapagkat napakaganda mo ang puso at ang adikain ni David, lalong-lalo na nung sa kanyang kabataan. Habang siya po'y nag-aalaga ng pasto doon sa mga parang, siya po siguro doon natutong pagtiwala sa Diyos. Lumago ang kanyang ugnayan at ang kanyang relationship sa Diyos doon sa hardin ng pananalangin. Hallelujah! Habang mayroong mga tangka na mga lowa ng leon para silain yung mga lupang kanyang inaalagaan, siya ay patuloy na humingi ng patnubay at tulong sa Diyos. At siya po ay sinamahan ng Panginoon ano pa. Yung mga lobo at ang mga leon na, hallelujah, na nagtatagkang silain yung kanyang mga alagang tupa, tinutulungan siya ng Diyos. Kaya kung mababasa mo doon sa Psalms 23, napakaganda ang kanyang testimony. I would like to believe this is a testimony of David during those early days sa kanyang relationship sa Diyos. Let me read what he said doon sa Psalms chapter 23, verse 1 hanggang verse 4. The Lord is my shepherd. I lack nothing. He makes me lie down in green pastures. He leads me beside quiet waters. He refreshes my soul. He guides me along the right paths for His name's sake. Even though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for you are with me.
your rod and your staff, they comfort me. Ito po ay isang napakagandang testimony ng lalaking itong si David. Nag-enjoy siya sa pag-iingat, sa pabor at sa biyaya ng Diyos during his early days of his relationship with God. In Psalms 27 verse 4, napakaganda yung kanyang andikain. To dwell in the house of the Lord forever. Ang manatili sa bahay ng Diyos, sabi niya doon sa 27 verse 4, the book of Psalms, isang bagay ang hinihiling ko sa Panginoon. Ito ang tanging ninanais ko, katulad ng marami sa inyo. Gusto ko palagi sa church. Bagong convert si David, siguro he's just a new convert. Sabi niya, isang bagay ang hinihiling ko sa Panginoon. Ito ang tanging ninanais ko, na ako'y manirahan sa kanyang templo habang ako'y nabubuhay. Can you imagine that? Upang mamasdan ko ang kanyang kadakilaan at hilingin ang kanyang patnubay. This man is experiencing the grace and the favor of God. Katulad ng testimony kanina ni Pastor, mga kamangha-mangha provision ng Diyos. And he wants to enjoy that the whole of his life. To dwell in the house of God forever. Ito yung tibok ng puso ng lalaking itong si David. But David is a man of troubles. Hindi lang siya a man after God's own heart, he also was a man of troubles. Because he had serious failures in life. Nagkaroon siya ng mga seryosong pagkabagsak at mga pagkakamali sa kanyang buhay. Siya po'y nagkasala. Alam siguro na ninyo yung naging kwento ng lalaki nito. Habang siya nandoon sa balcony ng kanyang palasyo, nakita niya si Bathsheba. Siya ay nagkaroon ng desire sa babaeng ito at siya ay bumagsak. He committed adultery. Nagbunga ang kanyang pagkakasalang ito, hindi lamang tumigil doon. Nung malapit na siyang ma-expose sa kanyang pagkakasala dahil sinipingan niya si Bathsheba, umuwi yung asawa ni Bathsheba, ang kanyang pangalan ay si Uriah, at inutusan yung kanyang general, huwag mong pagpahingay niya, pabalikin mo yan doon sa labanan, ilagay mo doon sa front line kung saan mayroong matinding labanan upang siya'y mamatay. Ang sabi ng Biblia, o Uriah died. So hindi lamang adultery ang kanyang pagkakasala, siya pa isang naging kriminal. Hindi po tumigil doon ang pagkakasala ni David. Ang sabi ng Biblia, siya rin ay bumagsak bilang isang ama. Ang kanyang pagkabagsak ito nagresulta ng pagkawasak ng kanyang pamilya. He was a man that he was called a man after God's own heart. But while he was in the wonderful purpose of God, siya po'y bumagsak sa adultery, naging kriminal pa, ngayon naman yung kanyang pamilya hindi niya naasikaso. Can you imagine yung kanyang anak na si Amnon, ni-rape yung kanyang kapatid na si Tamar? Napakalungkot at napaka-tragic ng pangyayari ng kanyang tahanan. Ano pat nag-rebel yung kanyang isang anak na si Absalom, nagalit ang gusto sa kanyang ama na si David. Siya'y nag-alsa, nag-rebel at kinalaban mismo si David. At siya ang gumawa at inilagay niya sa kanyang kamay ang justisya doon kay Amnon. So naging wasak hindi lamang kanyang pamilya, nawasak pati yung kanyang kingdom, yung kanyang kaharian. Nag-rebelde si Absalom kay David. Alam niyo si Absalom, ito yung paboritong anak ni David. David not only failed in morals, he failed in his family, he also failed in his leadership. At hindi lamang tumigil doon. Nagtuloy-tuloy ang pagkakamali ni David. Hindi na niya sinangguni ang Diyos. Dati siya ay sumusunod sa Diyos, hinahanap niya ang Diyos, ngunit ngayon i-disobey God. Ipinagwalang bahala ni David ang mga utos ng Diyos.
na dati-dati naman iniibig niya ang Diyos, sinasamba niya ang Diyos, sinahanap niya ang presence ng Panginoon. But this time, he has become neglectful and he become indifferent to God's commands. At ang malungkot na pangyayari sa buhay ni David, yung kanyang pagkakasala, ito'y nagdala ng takot. Ito'y bumalot ng pagdududa sa kanya. Ito'y naglagay sa kanya sa kaguluhan ng kanyang isipan, lupat yung kapayapaan at kagalakan ng kanyang puso ay nawala. At sabi ng Biblia, siya'y naging parang isang bagay. He became insane. Bagsak si David, he completely lost his bearing. You see, the troubles of failure is that it affects others. Nakita ninyo? Yung malungkot na consequence. Isang pagkakagalan ng hindi lahat. Ano yung calling niya? His calling to be the king of Israel na damay. The pain caused by failure often affects not just you, it affects your family, it affects your children, and sometimes it affects your grandchildren. Yung mga apo, wala namang kinalaman yan sa mga pagkakulang, pagkakamali, pati sila. Ako ito niya. Muna na ako dyan sa tabi natin. Dahil nung yan ko nabubuli. Diba? Sapagkat sa kaso ni David, yung anak nila ni Bathsheba ay namatay. Ipinahintulutan ng Diyos na mabuhay. Nagkagulong kanyang tahanan, nahati ang kanyang kariyan, nagbibili sa kanyang paborito kaya si Absalom. Ang dating pumapaslang ng mga leon at tubo, nabalot na ng takot. Ang dating mandirigma na pumatay ng Pilisteo ng laksa, nabalot na ng takot. Nagtampa. Ang hari ng Jerusalem na pinahiran ng Diyos dahil sa kagandahan ng kanyang puso at sa kanyang pagnanasa paglingkod, ngayon ay tumatakas. Nalimutan ng magtiwala sa Diyos. That is the troubling consequence of failure. Minsan nakapagsabi si Pastor Ronnie, siguro kilala niyo si Pastor Ronnie Garcia, dating assistant pastor dyan sa Bagong Church, sa Mandaluyong Sering Boy, naging pastor ko sa Global. Sabi niya, if you want to fail in life, you better fail early. You don't need to fail by 40s. Mahirap na pagka bumagsak ka ng 40. Hindi ka na makakabawi. Because there are failures that often leave permanent setbacks. Tama nga naman. At least pagka natanggal ka sa trabaho, pag early 20s pala, maghanap ka pa ng iba. Pero pag 45 ka na, wala na. Wala na natanggap sa'yo. Eh, yung mga labas kulungan, walang tumatanggap. Kahit sabi ng programa ng gobyerno, walang discrimination. Kahit yan galing sa kulungan, kumplikado pa. Dapat tanggapin. Pero walang katitiwala. Di ba? Ang ganda pag nahuli. Amen? Doon sa Santa Rosa, meron silang ministry doon na jail ministry. In fact, mayroong isang convert doon na nag-a-attend na. Kahit pa paano nakakabawi siya. Dala niya yung kanyang tahanan, yung kanyang kasawal mo. Sa panghuli, man, how should we deal with failures? Dealing with failures. Bagaman totoo, amen, na nagkakamali at bumabagsak tayo, hindi ibig sabihin na tapos na ang buhay. O kaya naman tapos na ang Diyos doon. God is not done with you yet.
Napakaganda ang mga binigkas na mga salita ng Panginoon. John chapter 10 verse 10. At sabi ng Panginoong Jesus, the thief comes to steal, to kill, and destroy. But I have come to give you life. Life that is more abundant. Ito ang layunin ng Diyos. Ito ang layunin ng Panginoon. Bakit siya napunta rito? Sa mundong ibabaw. Bakit siya nag-alay ng kanyang buhay doon sa krus? At siya pumangon mula sa mga libingan pagkatapos ng 3 araw. And this is the reason even bakit hanggang ngayon at nakarating pa dito sa Panteros ang napakagandang balita ng Evanghelium ito na sinasabi ni Pablo sa Romans chapter 1 verse 16. The gospel is the power of God. Darating doon sa Myanmar, ipinapangaral sa mga bansa. We are in this time, we continue, the world continues to hear this message because He wants to give life. And that's a life that is abundant. Life that is restored, amen. Ng mga nawala sa mga pagkakamali, sa mga pagkabagsak, sa mga kapasihan natin, sumira sa mga buhay natin. Pwede dyan ipanumpalik. John 14 verse 27, sabi ng Panginoon, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Hindi ito katulad ng kapayapaan ibinibigay ng mundo. Huwag na kayong mabalisa. Huwag na kayong matakot. Oh, there is a promise of restoration and healing. Ganun din ang kanyang sinabi, ganun din ang kanyang ipinako. Doon sa John chapter 15 verse 11. Sinabi ko sa inyo ang mga bagay na ito upang mapasakin niyo ang kagalakan, that joy that was lost. The joy, amen, hallelujah, na inalis kay David ay muling ma-restore. This is the same joy and gladness in the heart na nais ng Panginoon maibigay muli sa iyo na malupos ang iyong kagalakan. Wow. Yung mga tahanan wala ng peace. Magkaroon muli ng sigla at kapayapaan. Kanina talaga, pinatid ko yung kagalakan sa loob. Yung sigla. Anong gagawin po natin? Halimbawa ikaw, katulad amen ng lalaking itong si David. Maybe you had committed some serious mistakes in life. At paano kang sinabi na, wala na. Wala na, ganito na lang. Pastor. Anak ko muna ito. Nagkakamali ka kapatid. Sapagkat si David, hallelujah, siya'y nakabawi sa kanya. Amen. Ang kailangan natin ay si Jesus. Amen. Sapagkat si Jesus, sabi ng Biblia, siya isang panday. Dahil umaayos ng mga sirang buhay para sa isang artist katulad ni Lord Lancier na pwede muling yung mga bakat na masasamang tingnan na pangit tingnan ng mga bakat sa buhay mo. Hayaan mo si Jesus ang bumuhi sa buhay mo. Kailangan mo lang gawin, amen, ay makinig ka sa mga kamisan review ng Diyos. Alam mo ginawa ni David? Nung malaman ng kanyang pastor na si Nathan ang kanyang pagkakasala, siya pinuntahan ditong si pastor niyang si Nathan at kinausap siya sa kanyang pagkaka-review siya. Ang napakaganda naman kay David, siya'y nagsisi. Tinanggap niya ang kanyang pagkakasala. Ang sabi niya doon sa Psalms chapter 51 sa verse 1 hanggang verse 4. Sabi niya, ito'y kanyang testimony, have mercy upon me, O God, according to your loving kindness, according to the multitude of your tender mercies, blot out my transgressions. Wash me thoroughly from my iniquity, and cleanse me from my sin.
For I acknowledge my transgression and my sin is always before me. At sabi niya, against you, you only have I sinned, and done the evil in your sight, that you may be found just when you speak, and blameless when you judge. Tinagat niya yung kanyang pagkakamali. Alam mo, pagka minsan, gagamitin ng Diyos, ang pastor mo. Hindi naman alam ng pastor yung problema mo. Pero para pag na personal ka ng pastor. Pastor, relasyon na. Nagali ka na ngayon kay pastor. Hindi naman alam ng pastor ang kwento ng buhay mo. But God has given him amen and discerning. Ang sabi ng Biblia, naglagay ang Diyos ng mga evangelista, ng pastor, ng guro. Amen. Hallelujah. Para sa ikatitibay ng kanyang iglesia. For the edification and the strengthening of the church. So God will use your pastor para i-remind ka sa iyong pagkakama. So that you enter into the process of healing and restoration like David, ang sabi ng Biblia, siya'y umawin ng kanyang pagkakasala. Kasi, alam niyo yung pag-amin ng pagkakasala, ito yung susi, dito na nagsisimula yung restoration. Amen. Patuloy mong tinatago yung pagkakasala mo, lalong tumatagal. Alam niyo yung bayan ng Israel, yung bayan ng Diyos, yung restoration dapat nila napakabilis. Dapat darating nila yung lupang pangako within a few days. Pero tumagal ng tumagal, inabot pa sila ng 4 decades. 40 years, can you imagine? Bago pa nila makamasamsam yung pangako ng Diyos. Kasi hindi sila nag-respond natin. Paikot-ikot lang sila noon. Sometimes tatagal tayo sa restoration dahil hindi natin inaamin yung ating pagkakasala. Like David, na patuloy siyang nanampalataya sa Panginoon sa kabila ng kanyang mga pagkakamali at pagkabagsak sa buhay. Bakit hindi natin muling subukan ng Diyos? At muli tayong magtiwala at manampalataya muli sa Panginoon. You believe in God again? Subukan mo ang Diyos sa buhay mo. Amen? Ako meron din ang mga seryosong pagkakamali sa buhay. It almost destroyed my relationship with my wife, with my family. Hindi ko alam ang kwento ng buhay mo. O kaya naman, ang iba, nagbabalatan. Makapagkamali, masubukan niya. David learns to trust on God again and depend God again. Sa gitna ng krisis na yon sa kanyang buhay, tumuli siyang tumawag sa Diyos. David depended on God during Absalom's rebellion. Hindi siya nagkaroon ng isang love kay Absalom. Sa totoo lang, pwede naman niyang gawin yun dahil rebelde si Absalom. Pero ang ginawa niya, ipinupag sa Diyos na lang niya. Hindi man siya gumawa ng hakbang para dapin o aristuhin yung kanyang anak. Alam niya, siya yung ugat eh. Hindi yun, pagkamisan hindi natin nakikita. Nagkakagulo na pala yung tahanan natin. Hindi mo alam ito pala yung ugat. Pero lang kung isang pangaral dyan, yung lalong mahapin pangaral ko dyan. May pangaral ko dyan. Alam mo yung ugat ng bagyo. Di ba? Sa failure ni Jonah. Si Jonah. Wala naman dapat bagyo nung nagbibiya papunta ng Tarsis. Bakit nagkabagyo? Si Jonah, nadamay. Ang pagbagsak o failure ay pwedeng maging bahagi ng isang magandang kwento ng restoration. Amen. Ito po ang isang napakagandang testimony ni David. Sapagkat muling ipinanumbalik ng Diyos ang buhay ni David.
Ito'y naging isang napakagandang kwento ng himala ng restoration. Kanina binabasa ko yung sulat ni Pablo doon sa 2 Corinthians chapter 5. If you read the whole chapter of chapter 5, makikita mo doon, bakit tayo umaakay ng mga kaluluwa. Sapagkat ito na yung ministry natin. Na tayo na pinanumbalik ng Diyos, na tayo ni-restore, inayos ng Diyos. Naging kamanghabang-habuli yung buhay mo, na dati ikaw ay pasagulero, na dati hindi ka man mapagkatiwalaan sa inyong community. Di ba? Kung ano-anong mga pangalan ang tinatawag sa iyo. Ngunit dahil sa himala ng pagpapanumbalik sa iyo ng Diyos, now you have this ministry. Sabi ni Paul, we have this ministry of reconciliation sa pagkakas. Nais ng Diyos na ang lahat ng tao ay mapanumbalik sa Diyos. Wow, what a wonderful, amen, testimony the life of David has become, amen. Ni-restore ng Diyos ang buhay ni David spiritually. Siya'y naging mature sa kanyang pananampalataya. Muli siyang nagtiwala at tuluyan siyang nagtiwala sa Diyos. Tuluyan siyang nagpasakop sa Diyos. At siya'y naging tapat sa kanyang pangako muli. Naalala niyo sinabi niyo sa Psalm chapter. Sabi niya, one thing have I desired, that I may dwell in the house of the Lord forever. Tinupad pa rin niyo, pagamat hindi na siya yung nakapagtayo ng templo. At sabi ng Bible, siya yung gumawa ng paraan upang ang lahat ng mga materialis na gagamitin para magawa yung templo ay inihanda niya. He was a man who failed seriously in his life. Ngunit dahil sa pagpapanumbalik ng Diyos, siya yung naging dahilan para muling bumangon, amen. May handa yung mga materials, logistics na kailangan para itayo yung templo. Totoo, hindi na siya yung patayo ng templo, hindi na siya pinahintulutan ng Diyos. Pero ginamit siya ng Diyos para may tayo muli yung templo. Minsan, may mga failures na hindi na, halimbawa, naging komplikado na, ikaw nakapag-asawa ka rin. Kung hiniwalayan mo asawa mo, yung pamilya na rin. Wala, komplikado na lang. Magkulat kay dito. Gagamitin ng Diyos yung para maging kwento ng isang pagpapanumbalik. Sapagkat sa buhay ni David, ang sabi ng Biblia, si Bathsheba at saka si David, sila ay nagkaanak. Ang kanyang pangalan ay si Solomon. At si Solomon, ang ginamit ng Diyos para maitayo yung templo. At mula sa lahi ni Solomon, lahi sa relationship ni Bathsheba at ni David, dito nagsimula si Jesus. That is why when Jesus was doing his ministry in Galilee, tinatawag siya ng bulag, Jesus, anak ni David. This man who failed miserably in his life, failed in his family, failed in his ministry, failed in his leadership, ay pinanumbalik ng Diyos. Ibinalik yung nawalang dangal. Wala nang dangal si David. Sira na yung buhay niya. Dapat wala nang magtitiwala sa kanya. Pamilya niya nagkawatak-watak. Ngunit muli siyang binangon ng Diyos. Kapatid, pwede ka muling ibangon ng Diyos. Amen. Yan ang napakagandang kwento ng pagparito ng Panginoon to restore us. Kung ikaw ay born again, have a disciple, kaya naman nagkamali ka during the process of discipleship, I tell you, God is not done with your life. Yes. We can ibabangan Diyos. There are many, many stories in the Bible that we can find. Kwento ng pag-restore the life of Naomi. Kung mababasa mo yun, the life of Joseph. After he was betrayed by his siblings,
Napakarami. Biblia. The life of the people of Israel. Hallelujah. The life of Job. Yung buhay ni Job. Napakalungkot na karanasan na yun na pinahintulutan ng Diyos na siya dumanas ng paghihirap for many years. Ngunit ang lahat ng mga yun, ang lahat ng nangawala ay nirestore ng Diyos. The life of the prodigal son. Di ba? Yung alimudan na. Sa kanyang pagpasya na lisanin ng kanyang ama at ubusin yung kanyang pera. It was a serious mistake. Ngunit inamin niya yung kanyang pagkakasakot. Nanumbalik siya ng Diyos. In fact, my friend, beloved, listen to me. The reason why we are here, because this is a story of greatest work of restoration, of redemption. Inaayos ng Panginoong Jesus ang ating mga buhay. Ang iba nagtatagal lang sa restoration dahil magkasabi. Kasi mahirap lubugin. Siguro ganun din ang tagal kong hinubog sa church. Mabuti na lang ang aking pastor ay napakahaba yung pasensya niyo. Pero ng Diyos, alam mo kung ang Diyos ay katulad lang sa atin na tao, give up ng Diyos sa atin. Di ba? Amen po ba? Amen. Hallelujah. Sa aking pagtatapos, muli natin basahin ang ating text. Puso tayo, para ma-retain yung text natin. Let's read our text again, Psalm 71. Though you have made me see troubles. Alam, pansinin niyo, Diyos din pala yung nagpapasya, alam niya. Dahil sa kapalpakan mo, pinapahintulutan ng Diyos makaranas ka ng kaguluhan sa buhay. God allows you to go through the period of your life. Many and bitter, hindi lang isa. Marami, nahalanas ka. You will restore my life. Again, itong napakaganda. I-restore ng Diyos ang buhay mo. From the depths of the earth, you will again bring me up. You will increase. You know, this also tells about the promise. Because the process of restoration, the process of healing, the process of all these, amen, culminates on the resurrection, the coming of Jesus Christ. We know about the living and the dead, lalo na yung mga mananampalataya, silang muling mabuhay at makakapiling natin ang Panginoong Jesus sa buhay na walang hanggan. Yan ang culmination ng restoration. You will increase my honor. Ibabalik ng Diyos yung mga walang dangal. Hindi ka na mapupuli ngayon. Eh, yung mga pastor, dati naman hindi talaga mukhang pastor. Kahit mga magulang, hindi nagtitiwala sa kanya. Pero ngayon talagang, praise God, makita mo yung biyaya mo. Pastorin mo. Napakagaling. Bunga ng hindi pa lang biyaya ng Diyos. Amen. Andiyan ba kayo, mga kapatid? Hallelujah. Itatayo kang muli ng Diyos. Amen. Ibabalik niya muli yung nawalang kagalakan, yung tahanan mong magulo. Muli pasisiglain ng Diyos. Alam yung mga tahanan natin, dapat talaga hukyin. Dapat nag-enjoy doon yung mga anak kung hindi na kung saan sila lalabas. Hindi lang nag-enjoy doon dahil magulo. Di ba? Muling ibabalik ng Panginoon yung kapayapaan at muli kang pagbubungahin muli ng Diyos. Amen. Ang sabi ko nga, you will be attractive again. Bakit? Because you are God's masterpiece. Nasira lang nung ikaw ang humawak. Yeah? Nung ikaw na lang papasya lahat ng buhay mo. Kaya nagkaganyan. Nung gawin mo ngayon, sinang hawakan mo ng brush.
Yung mga pangit na bakat, yung mga footprints na iniwan mo na kahit ikaw, ayaw mong tumingin. O sila muli ang umawa. Sila papintahin mo ng buhay mo. And I tell you, beloved, amen, you have a beautiful story of the restoration. Yan ang nais gawin ng Diyos sa mga buhay mo na. God, we give God a praise. Ang mabawak na may tagumpay. Oh, God, we thank you for your grace. We thank you, God, for your grace and your faith. Hallelujah. Oh, tayo po'y magsipanalangin. It's all about our heads and say prayer. Aling mayroon po tayong bisita dito ngayong umaga. Ikaw, alam mo na kayo magkasalanan at hindi maayos ang iyong ugnayan sa Diyos. At kung sabihin sa iyo, kapatid, may yan ang dahilan kung bakit si Jesus namatay doon sa krus. Upang ikay panumbalik sa Diyos. Ang iyong nasirang ugnayan sa Diyos, kung bakit kayo malayo sa Panginoon na yung pagkakasala, pwede kang ipanumbalik ng Diyos ngayong umaga. Last mong tanggapin si Jesus at muling maayos ang buhay. Magsisi ka, tanggapin mo si Jesus bilang yung Panginoon at Panginoon. Kung mayroon tayong kasama ngayong pakitaas ng iyong kamay, you want to fix your life this morning, meron ba tayong gustong tumanggap kay Jesus? Kung maayos ang buhay. Habang tayo na nanalangin, paling ito. Salamat kay Israel. Salamat sa mga lalaki ko. Pwede ba natin silang tulungan? Okay. Tayo lang sa can we pray here? Please. Hallelujah. Tulungan ka na kayo namin sa panalangin ng Diyos ay nagre-restore sa ating relationships sa mga Lord. Maganda yung sasya ninyo. Amen. Let's pray. Hallelujah. Kayo yung lumuhod may panalangin. Tulungan nyo na lang sila sa panalangin. Let's kneel. Hallelujah. Sige, sumabay kayo sa aking panalangin. Sumabay kayo sa aking panalangin. Abang banal. Susunod kayo sa aking panalangin. Abang banal. Ako'y lumalapit sa iyo. Bilang sa Panginoon. Ako'y nagsisisi sa lahat ng aking pagkakasal. Ngayong umaga, ako po'y nagpapasya at tinatanggap kita, Panginoon Jesus, bilang aking Panginoon at tagapagligtas sa aking buhay. Kayo na po pumasok sa aking puso at maghari sa aking buhay. Maraming salamat sa pagpapatawad yung aking mga kasalanan at pagpapanumbalik ng kapayapaan sa aking isipan at kagalakan sa aking buhay. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Lord, I pray, God, you meant for this man. Kayo po'y kumilos sa kanilang mga buhay, dakilang Diyos. Lord, I pray that you will minister by this man. God, bless him. The grace of God be upon them, I pray. In Jesus' name. Amen. Ako po'y patuloy na mananawagan. I will speak to everyone to Christians. Amen. About to say, patuloy pa rin na nanalangin sa kayo ko. Hallelujah. I don't know what's your story. Maybe ka pa rin hanggang ngayon nagtatanong ba, bakit ganito, Pastor? Napakatagal ng restoration. See, there are times even na umaabot na minsan taon bago mapanumbal. Maybe it has something to do with your character. Inaayos na Diyos yung character mo, yung pananampalataya, yung kahandaan mo. But thank God, amen, as we look at this man, as we look at the life of David, as we look at the life of these people, amen, sa Biblia, makikita natin, amen, ang ginawa at patuloy na ginagawa ng Diyos sa pagre-restore ng buhay. Hawakan natin ang kanyang mga pangako.
let's remain in the process of restoration. Pinakausap ka ng Diyos sa patungkol sa mga pagkakamali o pagkabagsak mo. Lumapit tayo sa tayo po'y manalangin. I open this altar for prayer. Which is a very limited space here, but you can come, please. Hallelujah. Tayo po'y manalangin. Let's come to the altar. Bigyan lang po natin ng lugar ang iba. Amen ang iba dito manalangin. Hallelujah. Let's allow God to do this. Hallelujah. Come. Mga tatay, amen. Hindi kayo nagkamali. Sa nagkulang sa tahanan. Hallelujah. Let's allow God. Hallelujah. Yes, hallelujah. Riyalama rololobo sararabakan. Oh, riyememe shiniyo rololobo san. Lord, I pray, Panginoon Diyos, kayo po'y punilos sa lalaki. Minister, amen, in the name of Jesus. Lord, amen, let there be healing and grand restoration of his life. Oh, hallelujah, God, I pray for healing. Lord, amen, the healing and restoration of joy and peace. Yes, hallelujah, pagpalain mo, Diyos, ang babae dito na kinang Panginoon, ipanupaling mo, kagalan at kamayapan. Lord, amen, yes, the promise of healing and restoration. God, I pray, amen, healing and restoration. God, a peace, at God, be among their lives in Jesus' name. Hallelujah. Bring healing and restoration upon this people. Ito tayo lahat. Nakitin mo natin ang ano yung restoration, amen, it is certain. Yan ay pinangako ng Panginoon. You know, but there are times it takes a period of healing. There's a process that we have to go through. Halimbawa sa pananalapi, you had serious failures in the area of finances. Baka inaayos ng Diyos yung honesty mo. Sa pangalawang pagkakataon, biglang muli ng pagkakawalaan ka ng Diyos ng pera. Kaya mo bang panghawakan muli? Kaya mo bang i-manage muli? So there are things in life that sometimes, darating, aabot ng ilang buwan, pagka minsan bibilang ka ng taon bago ma-restore. It happened in the life of God's people, Israel. It took them 40 years bago maangkin nila yung pinangako ng Diyos. Pero meron namang bigla bumabalik. Depende sa atin yan. How we respond to the dealings of God. Lalo-lalo na kung ang Diyos ang pinapahawak mo. Lord, ikaw na. Okay. We decide, papasya tayo araw-araw, di ba?
Kaya nga mayroon tayong prayer every morning. Lord, ikaw na pumilo sa buhay ko ngayong araw. Hindi ko kaya dati. Ikaw na ngayon. Follow you comes again. Lord, ikaw muli. Mas magiging madali ang sigurado yung healing, restoration. Amen. Pagpalain po tayo ng Diyos. Maraming salamat sa pagkakataon. Amen. Thank you. Hallelujah. Mamaya, may gawain po muli tayo. Mamayang gabi, bisita pa po natin si Pastor Roy. Amen. Bago po siya na bumalik sa Leyte, sa Tacloban, mamayang gabi, samantalhin natin yung pagkakataon. Hallelujah. Ang Diyos ay patuloy na nagre-restore ng mga buhay. Amen. Mga pamilya, mga relationships. Amen? Hallelujah. Sapagkat mabuti po ang ating Diyos. Amen. Amen. Kaya mamaya, nag-invite po muli kami, bumalik tayo. Amen. Hallelujah sa gawain ng ating Panginoon na mamayang gabi. Salamat, Pastor Roy. Tayo po ay magtapos sa isang panalangin ngayong umaga. Panginoong Diyos, aming amang banal, maraming salamat sa ginawa mo, Panginoon, sa umagang ito, sa pamamagitan ng iyong lingkod, Panginoong Diyos, sa mga pangangaral ng iyong salita na aming napakinggan, nahayag, Panginoon, ngayong umaga, tunay na napakabuti mo, O Diyos, walang imposible sa iyo, kahit ang isang bagsak na nabuhay, Panginoon, na tila para wala ng pag-asa at hindi na maaayos, Panginoon, hallelujah, ay merong pag-asa sa iyo, Panginoong Diyos, hallelujah. Panginoon, kaya mong i-restore ang lahat sapagkat ikaw ang Diyos na makapangyarihan at mabiyayang Diyos, Panginoon, tunay na iniibig mo ang bawat isa sa amin, Panginoon. Patuloy kang mag-restore ng mga buhay. Gamitin mo, Panginoon, ang church na ito sapagkat napakarami pang mga tao ang tunay na nangangailangan sa iyo, Panginoon. Sa iyo, Panginoon, ay walang sayang at walang patapong buhay, Panginoong Hesus. Marami pong salamat. Ingatan mo pong bawat isa sa aming pansamantalang pag-iwaiwalay at ibalik mo po kami mamayang gabi muli sa iyong gawain upang sambahin ka at upang tumanggap muli ng iyong mga banal na salita. Maraming salamat, Panginoon, sa pagtatagumpay. Ngayong umaga, ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Lahat ay magsabi ng Amen! Thank you, Lord. Maraming salamat po. Amen. Sa bawat isang mag-picture lang po tayo sa